the tragedy of the unmoved heart. Ang trahedya ng puso hindi nagbabago. So, bahagi yun. Sabi nga ay marinig natin kay Jesus na sabihin na kawawa ka. Sa medyo yung salitang ginamit ngayon medyo soft. Kapag sa wikang English ay woe. Kapag yung lumang ginagamit ay sawing palad. So, ibig sabihin ay nakalulungkot na katatayuan. Bakit? Ito yung tinatawag natin yung tawagin natin mga lugar, triangle na evangelical triangle. Kasi kung tutusin mo, yung Tiro, yung pong Corazon at Bethsaida at saka Capernaum. Alam naman natin na ang naging center na paninirahan na Jesus, tawagin natin na headquarters ng kanyang public ministry ay Capernaum. Doon siya tumira for 3 years. So, ito yung magkakalapit na maliliit na mga bayan. Capernaum, Corazon, and Bethsaida. Bahagi yun. Ibig sabihin, dito kalimitan nangangaral sa Jesus. Bagamat siya ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Ito naman tinatawag natin Tiro at Sidon. Well, ito yung nasa outskirts, laylayan. Ito yung makalimitang mga nakatira dito ay mga pagano. So ito yung mga tawagin natin ay isinama rito, yung ating kinalintulan dito yung Sodoma. So, para sa pagkaunang ito yung present day na Sodoma. Yung sabihin, ay ipinapahayag na Jesus natin. Yung trahedya na utusin, hindi sapagkat, sabi ka, the tragedy is na God has given us a leader. Hindi tayo kakaunti na binigay sa atin ng Diyos. Ngunit, yung trahedya na God has given us much grace and yet we remain unchanged. Hindi tayo binago ng biyaya ng Diyos. So, pagkakataon na kung saan ay tinatawagan tayo ng Diyos, kung babalikan natin yung Ebanghelyo natin nung nakaraang linggo, na nawa, tayo ay mamunga ng salana. Sabi nga natin, sabi nga natin dito ay familiarity with religiosity. Baka akala natin ay tayo ay banal na hanggang dito na lang tayo. Hindi, dapat makita natin na kung talagang tayo ay banal, lalo tayo nagpapakabanal. Magsusumikap tayo, patuloy natin i-cultivate yung ating uri ng puso, ang uri ng ating lupa, ng paanyaya na ipinapahayag ng Poong Kapal sa papanong pamamaraan. Siguro nga po, yung patuloy nating paanyaya na makita natin yung alin. Kung inyong maalala nung linggo, isa sa mga sinadyos ko alin. Everyday, ilagay ninyo yung ipagpapasalamat nyo sa Diyos. 3 lang. Bawat araw. Pwedeng gumawa kayo ng journal. Hindi kaya, kahit nasa kapirasong papel, kahit nasa cellphone, ano yung pinagpapasalamat natin sa araw na ito. So, pagkakataon, hindi kaya maging bahagi ng pagtugon natin, yung patuloy ng paanyaya ni Propeta Isaias, makita natin na paanyaya ng pagtugon natin, yung social justice, yung katarungan, yung pagpahayag sa mahalagaan ng Poong Kapal, na
pagkakataon na kung saan ay tayo inaanyaan na tayo ay tunay na magtagumpay. Ano? Kaya nga dito ay alin, nakikita natin na yung pinaayag sa atin sa unang pagbasa, ano? Yung palaging threat ng mga kalapit na bansa, ano? Ay bakit kasi ay palagi silang natatalo, bakit gawa ng kanilang pagkalimot sa Diyos, no? Tunay na pagkilala sa buong kapal. Ano rin, maaari din sa tulad ni ipinahayag ni San Camilos na para sa mga may sakit, no? Ang patuloy na pag-alala, baka may mga mahal kayo sa buhay na mga may sakit, no? Tawagan ninyo, kamustahin ninyo, no? At sabihin na kapatid, pinagdarasal ko kayo, no? Bahagi rin mo na kung saan ay malaman nila na may nagdarasal pala sa atin. Well, makita na pinagdarasal natin sila, no? Pero maganda rin na malaman nila, no? Malaman nila na kayo ay nagdarasal. Hindi para ipagmalaki na kayo nagdarasal sa kanila, ano? Yan yung pinapaalam na kayo nagdarasal sa kanila, ano? Kasi alam naman natin yung mga may sakit, ano? Yan yung mga nalulungkot, ano? Maging bahagi yun ng pagkilala na alina. Hindi pala ako makakalimutan ng aking kapatid, ng aking kaibigan, ano? Ng aking kabarkada. Maliliit na mga bagay, ano? Na kung saan ay makita ko natin na alin na patuloy natin sa katuparan, ano? Kinakailangan na yung paanyaya na pinahayag sa atin, sabi nga ay namumunga ng alin, 30, 60, 100. No? So, dapat palagi tayo lumalago. Huwag nating hayaan na sabihin natin na yung aking kabanalan ay na-reach ko na yung pinakadulo. No? Hindi ho, tayo inaanayaan ng pumumikapal. Sabagat, sabi mo, napakakapangyarihan yung biyaya na ipinagkakaloob ng pumumikapal. Marami tayong dapat na ipagpapasalamat sa pagkakataon na kung saan ay ipinamamanig sa atin ng pumumikapal. At tayo inaanyaan natin na maging bahagi kasi yung contrast na ibinigay ng Sodoma at ng Capernaum ay very striking, no? Ibig sabihin, no? Sabi nga natin dito ay sana'y nagsuot na ng mga sako, no? Yung mga nasa lugar na ipinamanig ni Jesus na tutusin ay halos hindi niya napuntahan, no? Kaya magpasalamat tayo, lalong-lalo tayo mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, no? Sapagkat napakarami ko ng biyaya, no? At tulad halimbawa ng tayo, nakapagpuprosesyon tayo. Sa ibang bansa, pwede ka magprosesyon. Doon lang sa loob ng iyong vicinity, no? Dito lang sa parking lot. Hindi ka pwede lumabas ng simbahan, no? Restricted, no? Kaya nga, pagkakataon na kung saan ay patuloy natin ipanalangin at ipanalangin din natin yung alin, yung mga tao katulad na mga ipinamanig na Jesus, mga kawawa na taga-Bethsaida na Capernaum na alin, mabagal magbago, no? O hindi nagbabago, no? Naalala ko tuloy yung kagabi may ng PM sa akin, bakit ipagdasal mo naman yung apo ko, no? Bakit? Ay napakatigas ng ulo, no? Napakatigas ng ulo. At pagkakataon na kung saan ay makita ko na hindi nagbabago, no? Siguro nagtawagan natin kung minsan ay nag-hibernate, ano? Ay ipanalangin din natin sila, no?
Huwag tayong sumuko sa mga taong katulad ng pinahayag ni Jesus natin kawawa. We have also to remind them. Kaya nga sinabi mismo ni Jesus, kawawa ka. Kasi bakit? Kasi hindi mo nakita yung malaking biyaya na nasa iyong harapan. We have to remind those people who have also been given much of the graces that they have received from the Lord.